Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Vincent. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video. Salamat. May mga desisyong ginagawa tayo sa buhay na sa unang tingin ay simple lamang. Mga desisyong tila walang gaanong epekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging dahilan ng mga bagay na ni sa panaginip ay hindi natin inakalang mangyayari. Ganyan ang nangyari sa akin. Ako si Vincent. Bata pa lang ako, alam ko nang ayaw kong umasa sa yaman ng aking pamilya. May kaya kami sa buhay, Miss Layla. Ngunit gusto kong patunayan sa sarili kong kaya kong umangat gamit ang sarili kong pagsisika. Hindi pera ang hinahanap ko noon, kundi respeto, lalo na sa sarili ko. Dahil dito, sinikap kong makapasok sa malalaking kumpanya. At nang matanggap ako sa isang kilalang bangko sa aming lungsod, doon ko siya nakilala, si Carol. Si Carol, ang babaeng nagpatibok ng puso ko nang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero ang unang beses kong nakita si Carol ay parang isang eksena sa pelikula. Hindi siya yung tipong sobrang ganda na parang artista, pero may kung anong kakaibang alindog siya. Maputi siya, maamo ang mukha, at may ngiting kayang tunawin ang lamig ng kahit anong opisina. May mga naging kasintahan na rin ako noon, Miss Layla, pero kakaiba si Carol. Pakiramdam ko ay nasa kanya na ang hinahanap ko sa babae. Kakaiba yung aura niya para sa akin. Sa bawat araw na magkasama kami sa trabaho, unti-unti akong nahulog. Pero wala akong lakas ng loob para ipakita yon. Kilala ko ang sarili ko, pihikan ako sa babae. Hindi ako madaling magkagusto. Kaya na maramdaman kong iba ang tingin ko kay Carol, pilit kong itinago. Pero isang araw, natuklasan ko ang katotohanan. May asawa na pala siya. At may isang anak na babae. Nang marinig ko yon mula sa bibig ng isa naming katrabaho, parang may sumabog sa loob ko. Hindi pa man ako umaamin, hindi pa man ako sumusubok, alam kong wala na akong laban. Kaya tinanggap ko na lang na hanggang kaibigan na lang talaga kami. Nagpatuloy ang buhay. Masaya pa rin kami sa trabaho, pero may parte ng puso ko na hindi na gumaling. Alam mo yung pakiramdam na may isang bagay kang gusto, pero kahit anong gawin mo, hindi ito para sa'yo. Pero dumating ang araw na nagbago ang lahat. Birthday ng anak ni Carol, at imbitado kaming lahat. Pagdating namin sa bahay nila, doon ko unang nakita ang asawa niya. Isang gwapong lalaki, mukhang mabait, at halatang mahal na mahal si Carol. Alam kong wala akong karapatan, pero sa loob-loob ko, nainggit ako. Doon ko rin nakilala ang anak nilang si Diane, Miss Layla, isang batang babae na punong-puno ng sigla. Wala pa akong ideya na ang batang yon ang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Lumipas ang mga taon, at ang damdamin ko kay Carol ay unti-unting naisantabi. Hindi naman ako manhid, pero tinanggap ko na lang na hindi talaga kami itinadhana. Hanggang sa dumating ang trahedya. Balita na lang ang dumating sa amin, ang asawa ni Carol ay may matinding sakit. Itinago raw nito sa pamilya niya, at nang kuluyang bumagsak ang katawan, wala nang nagawa pa ang mga doktor. Ilang araw lang sa ospital, at tuluyang binawian ng buhay. Nang makita ko si Carol, basag na basag siya. Alam ko kung paano magmahal, pero hindi ko alam kung paano umalalay sa isang taong halos mawalan na ng dahilan para mabuhay. Pero ginawa ko ang alam kong kaya kong gawin. Nandiyan lang ako sa tabi niya. At sa panahong yon, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumalik si Carol sa dating siya. Nagpatuloy siya sa trabaho, natutong ngumiti muli, at ako ang naging balikat niya. At sa pagbabagong yon, bumalik ang isang bagay na akala ko'y nawala na, ang pag-asa. Kaya naglakas loob akong ipagtapat ang nararamdaman ko, Miss Layla. Nagpaalam ako sa kanya, sinabi kong alam kong hindi madali, pero handa akong maghintay. At dumating ang araw na tinanggap niya ako. Nagpakasal kami ni Carol, at si Diane. Masaya siya para sa amin. Hindi nagtagal, naging pamilya na talaga kami. Ako ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Ako ang sumusundo. Ako ang tumayong ama niya, at ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ng tunay na ama. Sa paglipas ng panahon, hindi lang ako basta tito sa kanya. Naging daddy na ang tawag niya sa akin. Malambing na bata si Diane, minsan ay nagpapakarga pa sa aking likuran at naging malapit siya sa akin. Naging masaya ang pagsasama namin ni Carol, at binibigyan talaga namin ang aming sarili upang magbonding kasama si Diane sa tuwing walang pasok. Pero sa bawat kwentong masaya, may darating na trahedya.
Isang gabing hindi ko makakalimutan. Awi si Carol na makatanggap ako ng tawag. Isang tawag na nagpabagsak sa mundo ko. Naaksidente siya habang nagmamaniho ng sasakyan. At sa loob lang ng isang oras, nawala siya. Durog na durog ako. Pero mas lalo akong nasaktan nang makita ko si Diane habang umiyak. Awang-awa ako sa kanya. Ang bata pa niya, hindi pa siya handang mawalan ng isang ina. At nangako ako sa sarili ko na alagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos ng libing ni Carol, Miss Layla, gustong kunin ng mga kapatid ni Carol si Diane mula sa aking pangangalaga. Ngunit nagmatigas ang bata, ayaw niyang sumama sa kanila. Gusto niya sa bahay lang siya dahil ako naman daw ang daddy niya at walang nagawa ang mga kapatid ni Carol, kundi sundin ang kagustuhan ni Diane. Masaya naman ako, Miss Layla, dahil napamahal na rin sa akin si Diane bilang anak. Ayaw ko rin na alis siya. Pinag-aral ko siya sa mamahaling eskwelahan, Miss Layla, dahil sa panahong iyon ay mataas na ang posisyon ko sa bangko at isa na akong manager sa isang branch. Kaya may kakayahan akong pag-aralin siya sa private school. Gusto ko kasi na mabigyan siya ng magandang kinabukasan dahil may pangako ako kay Carol na alagaan ko ang naiwan niyang anak. Mahal na mahal ko si Carol, Miss Layla. Hindi na rin ako sumubok na humanap ng ibang babaeng makakasama. Nag-focus na lang ako sa aking trabaho at sa pag-aalaga kay Diane. Lumipas ang mga taon at si Diane ay tuluyan ng naging isang dalaga. Hindi na siya yung batang madalas kong ihatid sa eskwela. Hindi na siya yung batang mahilig humiling na kargahin ko sa likod. Ngayon, isa na siyang ganap na babae. Palagi kong sinasabi sa kanya na mag-aral ng mabuti at huwag munang makipagrelasyon hanggat hindi siya nakakapagtapos sa pag-aaral. Dalaga na siya at kasabay ng kanyang paglaki ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang kilos, ng kanyang tingin, at ng kanyang paglapit sa akin. Ako naman, sinubukan kong ituring ang lahat ng ito bilang isang natural na bagay. Siya pa rin ang anak ng babaeng minahal ko. Ako pa rin ang tumayong ama sa kanya. Wala dapat magbago. Pero minsan, may mga bagay na hindi mo kayang pigilan, kahit gaano mo pa subukang takasan. Minsan ay hindi ko maiwasan na humanga ako sa kanya, Miss Layla, dahil kasing ganda din niya ang kanyang mommy. Minsan kapag nasa salas ako na nakaupo sa sofa, bigla na lang yan lalapit sa akin at hihiga sa tabi ko at gagawin niyang unan ang harapan ko. Malambing kasi siya sa akin, Miss Layla, mula pa nung bata siya. Hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng init sa tuwing gagawin niyang unan ang harapan ko, Miss Layla. Hindi ko alam kung nararamdaman din niya sa tuwing nabubuhay ang alaga ko, dahil nakapatong lang ang ulo niya doon. Ako na lang ang umiiwas kapag ganun, Miss Layla. Tumatayo na lamang ako upang magtungo sa banyo at doon ko na lang nilalabas ang nararamdaman ko. Yun na lang ang ginagawa kong paraan upang maiwasan ko ang magkasala. Hindi na siya yung dating Diane na bata at ngayon ay nasa tamang edad na siya at napakagandang dalaga. Marami nang nabago kay Diane, Miss Layla, ngunit ang hindi nagbago sa kanya ay ang paglalambing niya sa akin kagaya nung bata pa lang siya, yung pagdikit-dikit niya sa akin. Alam kong walang mali siya iyon kay Diane, dahil iyon ang nakasanayan niya mula nung bata pa lang siya. Pero ako ang pinaka-apektado sa aming dalawa, Miss Layla. Pilit ko talagang nilalabanan ang sarili ko na makagawa ng mali kay Diane. Pero mapaglaro talaga ang tadhana, Miss Layla. Kahit palagaano katagal mong ibabad ang kahoy sa tubig, sisilab ba rin pala ito kapag itabi mo sa apoy. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sofa sa sala, lumapit sa akin si Diane. Suot niya ang kanyang kambahay, isang maluwag na shirt at isang maikling shorts. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin, pero hindi na siya yung batang si Diane. Daddy, anong pinapanood mo? Tanong niya habang tinatabihan ako. Ah, wala naman, balita lang. Sagot ko habang sinusubukang umiwas sa matagal na tingin sa kanya. Umupo siya sa tabi ko, tapos maya-maya, parang bata siyang humilig sa akin. Nakadikit ang kanyang balikat sa akin, at nakapatong ang ulo niya sa braso ko, habang hawak niya ang kanyang cellphone. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Ano bang ginagawa mo diyan? Natatawang tanong ko. Wala lang, gusto ko lang sumandal. Sagot niya habang nagche-check ng kung anong nasa cellphone niya. Napansin kong panay ang pag-slide niya sa screen, at parang may binabasa siyang seryoso. Ano yan? Tanong ko. Napangiti siya, tapos tumingin sa akin. Basta, wika niya. Ngumiti rin ako, pero hindi ko alam kung bakit.
Parang may kung anong hangin sa paligid namin na nagpapabago ng atmosfera. Maya-maya pa, nagpakita siya ng isang article sa phone niya. Daddy, basahin mo to. Kinuha ko ang cellphone niya at binasa ko ang title. Why Some Women Fall for Older Men. Napatigil ako saglit nang mabasa ko ang title, tapos napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya, pero may ibang ibig sabihin ang tingin niya sa akin. Bakit mo to binabasa? Tanong ko. Wala lang. Curious lang, sagot naman niya. Napatango ako, pero sa loob-loob ko, parang may kung anong init na gumagapang sa katawan ko. Alam mo ba, may psychology raw kung bakit may mga babae na mas attracted sa mas matanda. Sabi niya. Ano naman? Pilit kong pag-iwas sa kung saan papunta ang usapan. Dahil daw sa security. Dahil mas matured, mas maalaga, at mas marunong magmahal ng totoo. Napatingin ako sa kanya. Nakataas ang isang kilay niya, parang nang asar, pero parang may laman ang sinasabi niya. Napailing ako at tumawa. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ko. Ano ka ba, Daddy? Minsan kasi mas naiintindihan ng mas matatandang lalaki ang tunay na gusto ng isang babae. Hindi lang yung puro laro, hindi lang yung basta-basta, anya. Parang biglang naging mabigat ang hangin sa pagitan namin. Alam kong biro lang ang tono niya, pero bakit parang may ibang mensahe ang mga mata niya? Nang gabing iyon, hindi ko maintindihan ang sarili ko, Miss Layla. Hindi ko alam kung normal lang ba ang mga nangyayari o may isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Ang problema, nararamdaman ko na ito noon pa. At nang mga sandaling iyon, hindi na ako makaiwas. Sa tuwing tatawa siya, natatakpan ng kamay niya ang bibig niya, pero nakikita ko ang kislap ng mga mata niya. May mga gabing ganito kami dati, pero iba na ang pakiramdam ngayon. Iba na siya, iba na rin ako. Habang nag-usap kami, hindi ko maiwasang mapansin kung paano niya ako tingnan, kung paano siya magsalita. Hindi na siya yung batang si Dien. At ako pa rin ba yung dating Vincent? Hanggang sa bigla na naman siyang humiga at ginawa na naman niyang unan ang harapan ko. At nakaramdam ako ng init. Muli na namang nabuhay ang tinatago ko. Habang nakahiga siya sa harapan ko, bigla siyang nagbiro. Daddy, hindi ka pa ba nag-iisip na mag-asawa ulit? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong niya. Ano namang klaseng tanong yan? Sagot ko, sabay tawa. Wala lang. Sabi nila, kapag tumatagal ka ng mag-isa, mahirap nang humanap ulit ng kapareha, anya. Natahimik ako saglit, saka ko siya tinanong. Ikaw ba? Baka may boyfriend ka na? Napangiti siya. Wala pa. Wala pa namang gustong seryosohin ako. Bakit naman? Tanong ko. Kasi raw, mataas ang standards ko. Sagot naman niya. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Muli kong tanong. Tumingin siya sa akin, at sa loob ng ilang segundo, hindi siya nagsalita. Para bang may gustong sabihin, pero hindi niya alam kung paano. Hanggang sa, bumuntong hininga siya. Gusto ko yung kagaya mo, Daddy, wika niya. Para akong natulala sa sinabi niya, Miss Layla. Dahil sa kanina pa ako nagiinit, tapos sasabihan pa ako ng ganun. Sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga kayang pigilan pa ang sarili ko. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito. Gusto kita, Diane. Mahinang wika ko. Alam kong mali, pero hindi ko rin kayang itanggi na matagal ko nang nararamdaman ang ganito. Napatayo siya sa sinabi ko, Miss Layla, at tumingin siya sa akin. Ako din naman, Daddy, mahal kita. Wika niya. Parang tumalon ang mga tenga ko sa narinig ko. Hanggang sa nagpakalong siya sa akin at yumakap. Dito na talaga ako nawala sa sarili, Miss Layla. Wala na akong sinayang na oras pa. Naramdaman ko na lang naglapat na ang aming mga labi. Halatang wala pang karanasan ni Diane, dahil sa paghalik ay hindi pa marunong. Doon nagumpisa lang lahat. Pumunta kami sa aking kwarto at mabilis kong inalis ang mga takip ni Diane. Tahimik lang siya at kinakabahan at nakaabang lang siya sa mga susunod kong gagawin. Naging mapusok ang mga ikinilos ko kay Diane, Miss Layla, dahil na rin siguro sa tagal ko nang hindi nakaranas. First time ito ni Diane, kaya parehas kaming nahirapan. Sa bawat pagdaing niya ng tama Daddy, ay doon naman ako mas lalong ginaganahan. Hindi ko siya pinapakinggan. At sa pagkakataong ito, ay wala ng urungan at kailangan niyang tiisin. Nang matapos na kami ay naawa ako sa kanya, dahil labis siyang nahirapan. Ngunit ganun pa man ay wala kaming pinagsisihan sa aming ginawa. Matapos ng gabing iyon, alam kong wala nang atrasan. Dapat akong matako.
dapat akong magduda. Pero hindi. Dahil sa kabila ng lahat, ito ang totoo. At sa huli, pinili namin ang isa't isa. Nang grumaduata si Diane sa kolehiyo, nagdesisyon akong aminin ang lahat sa pamilya ni Carol. Walang halong takot, walang pag-aalinlangan. Nagulat sila, pero sa huli, tinanggap nila dahil alam nila na nasa tamang tao si Diane. Dahil kahit sa mata ng iba, isa itong malaking kasalanan. Sa mata naming dalawa, ito ang pinakatotoo naming naramdaman. Nagpakasal kami, at kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko. Dahil sa dulo ng lahat, pag-ibig pa rin ang nanalo. At minsan, ang pag-ibig ay walang pinipiling anyo, edad, o relasyon. Minsan, ang tadhana mismo ang naglalagay sa iyo sa isang sitwasyon kung saan wala kang ibang pagpipilian, kundi sundin kung ano ang sinisigaw ng puso mo. At yun ang ginawa namin. Kaya ito ang tanong ko sa inyo ngayon. Sa mata ng mundo, isa ba kaming masama? O biktima lang ng isang kapalarang hindi namin inasahan? Kayo na ang humusga. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak ni Diane, Miss Layla. Masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at dito na kami sa Canada naninirahan. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Vincent. Ngunit